Sa mga nagdaang kabanata ay napakamot si Xiao Chen sa kanyang ulo na sabi pa nga niya kay Lao Zhou na nakita muna. Sinabi ko na hindi ako humihingi ng gulo, ngunit ang problema ay dumarating sa akin. Sa sinabi ni Xiao Chen ay sinabi lang ni Kaimei na halatang mayabang ka. Nagsalita ulit si Muqing na sasabihin ko ulit ito sa iyo kaya naman makinig ng maigi. Na gusto ko itong pas ang demonyong mayroon ka. Sinagot naman agad siya ni Xiao Chen na paano naman kung hindi ko ito ibibigay sa iyo. Ngumiti naman ang malademonyo si Muqing na kung ganun ngayon ay hahayaan kong tumalsik ang iyong dugo sa mga lansangan ng lungsod ng tiyanyo. Sa mga sinabi ni Muqing ay napangiti lang si Xiao Chen ng malademonyo. At sabay niyang hinawakan ang balikat nito na ikinabigla naman ni Muqing. Maya-maya pa ay baka sa kanyang mukha ang hindi maipaliwanag na reaksyon nito. Napaluhod ang hangal na si Muqing sa hindi maipaliwanag na nangyari at sa lakas ni Xiao Chen. Habang si Xiao Chen naman ay nakatayo lang na hinawakan siya sa balikat. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ang parehong bagay, hindi ko gustong sabihin sa pangalawang pagkakataon. Ninas naman si Muqing sa ginawa ni Xiao Chen sa kanya. At binigyan siya ni Xiao Chen ng isang sipa ng hindi naman niya naiwasan. Na dahilan upang gamulong siya ng ilang beses sa eri. Ramdam na ramdam ni Muqing ang sakit na kanyang natanggap kay Xiao Chen at bumakat pa sa mukha niya ang ginawa ni Xiao Chen. Nag-alala naman ang kanyang mga kasamahan sa kanya kaya naman gusto na sana itong tulungan siya. Subalit sinabihan sila ni Muqing na huwag lumapit sa kanya. Pinigilan ni Muqing ang kanyang mga kasamahan dahil batid niyang hindi rin naman ito makakatulong sapagkat malakas ang kaharap niya. Nasabi pa nga niya na naging pabaya ako ngayon. Hindi ko inasahan na ganoon kakalakas, karapat-dapat kang mamatay sa ilalim ng aking sariling mga kamay, at agad niyang nilabas ang kanyang punyal at naghanda ng kanyang gagawing atake. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad niyang inatake si Xiao Chen. Subalit laking gulat niya nang makita niyang wala na ang kanyang punyal sa kanyang kamay. At bahagya siyang natigilan dito. Agad naman na binigay ni Xiao Chen ang punyal kay Kaimei na sabi pa nga niya na mukhang maganda ang punyal na ito, kaya naman ibibigay ko ito sa iyo. Agad naman na nagpasalamat si Kimi sa kanyang master habang si Muqing naman ay nasabi na lang niya na ang punyal na iyan ay akin. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Muqing na maraming salamat sa iyong punyal. Hindi naman nakapagsalita si Muqing dito. Napansin naman ni Beastmaster na sabi pa nga niya na Master, hindi ito ang iyong karakter. Sinabi naman ni Xiao Chen ng pabulong kay Beastmaster na ikaw ay nasa antas na ng Emperor Cultivation Base, hindi mo ba naramdaman na simula nang dumating tayo sa Tianyu City, may isang Great Emperor na nakatingin sa atin mula kanina pa. Sa sinabi ni Xiao Chen ay ikinagulat ito ni Beastmaster at hindi man lang niya naramdaman ang presensya ng Great Emperor na sinabi ng kanyang master. Kaya naman agad siyang lumingon-lingon sa kanyang paligid na baka makita niya ang nilalang. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na ang hininga ng Great Emperor ay katulad ng Muqing na ito, at nag-alala ako na ito ay isang master mula sa pamilyang mo, bagamat siya ay medyo mahina ngunit, ito ay ang Great Emperor kung tutuusin, kakadating lang natin dito kaya hindi natin sila dapat patayin. Nasabi na lang ni Beastmaster na ito ay isang mahusay na pagpatay sa Emperor. Nagpatuloy sina Xiao Chen sa kanilang paglalakad habang natatawa. Lumapit naman ang isa niyang alagad na nag-aalala. Sinabi naman ni Muqing ng may seryosong ekspresyon na subaybayan mo siya, gusto ko siyang mamatay ng walang buong katawan. Sa sinabi ni Muqing ay agad naman na sinang-ayunan ito ng kanyang alagad. Nasa isip-isip pa nga ni Muqing habang pinagmamasdan sina Xiao Chen na iyon ang treasure sword na ibinigay sa akin at babawiin ko ito sa iyo. Dagdag pa niya nang may nangangalit na ekspresyon na ako si Muqing, at hindi maramo na iniisip na ikaw ang bagong hunting team, wala akong pakialam sa'yo. Naramdaman naman ni Xiao Chen ang nangangalit na hininga ni Muqing. Kaya naman napalingon dito si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang lalaking ito, itinuturing ang kanyang reputasyon ay bilang mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Maya-maya pa habang naglalakad sina Xiao Chen ay lumapit sa kanila ang ibang mga tao at sabay na sinabi nito na moalang-galang lang po, magkano ang benta nyo nitong mga hayop na pusa? Sa kanilang ginawang pagtatanong ay binigyan lamang sila ni Beastmaster ng isang tingin. Dahilan upang matakot ang mga ito na sabi pa nga nila na buwisit siya ay isang halimaw.
Sinabi naman ni Lao Zhou kay Xiao Chen na Master, kailangan muna natin na ayusin ang mga halimaw na pasang ito dahil nag-aalala ako na ang lahat ng tao dito ay gusto ang mga pasang ito. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ito ba ay magagawa mo. Agad naman na sinabi ni Lao Zhou na oo Master, kaya ko itong gawan ng paraan. Matapos ang kanilang pag-uusap ni Lao Zhou ay sinabi naman din niya kay Luanping na pumunta sa lungsod upang mangolekta ng mga materyales sa pagdadalisay, dahil ito ay magiging kapaki-pakinabang. Hindi naman nagdalawang isip si Luanping sa ipinag-utos ng kanyang master at agad itong umalis dahil gusto rin naman niyang malaman kung ano ang meron sa lungsod na ito. Sinabi din ni Xiao Chen kay Kaimei na para sa natitira maaari kang maglaro sa lungsod mismo, at mayroon akong ibang lugar na pupuntahan. Agad naman na umalis si Kimi habang makikita sa katawan niya ang kumikinang na kagandahan. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung saan naman sila pupunta. Sinabi naman ni Xiao Chen na may isang masayang lugar sa Tianyu City, at pakiramdam ko napakasaya ng kasiyahan, at dadalhin kita doon. Bahagya namang natatakot si Black sa sinabi ni Xiao Chen at hindi siya naniniwala na ito ay masayang bagay. Maya-maya pa ay nakarating na sina Xiao Chen at Black sa Tianyu City Beast Fighting Stage. Dito nga ay maraming gwardya ang nagbabante sa labas. Lumapit naman si Xiao Chen sa isa sa mga gwardya at sabay niyang sinabi na gusto kong sumali sa halimaw na nakikipaglaban sa aking hayop. Agad naman na sinabi ng gwardya na maaari kang pumasok pagkatapos dumaan sa pagrehistro at magbayad ng bayad sa pagpasok. Nang marinig ni Black ang sinabi ni Xiao Chen na labanan ng mga hayop ay tinanong niya ito kung ano ito. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na ang Black na may mga hayop na nakikipaglaban sa entablado sa buong kaharian ng Kanglan, at ang mga gantimpala ay mapagbigay. Kung ikaw ay sinuswerte, maaari ka ring makakuha ng isang kayamanan ng langit at lupa na mabilis na makakapagpahusay sa iyong cultivation, sayang naman kung hindi tayo makakasali. Nang maunawaan ito ni Black ay nagalit siya dito at sinabi niya kay Xiao Chen na ano ba ang tingin mo sa akin. Subalit wala na siyang nagawa nang sinabi na ni Xiao Chen sa gwardya na ang kanyang hayop ay Three-Eyed Wolf Cultivation Base Sky Level. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nagulat ang gwardya nang banggitin ni Xiao Chen ang Three-Eyed Wolf Sky Level. Kaya naman bahagya siyang natigilan dito at hindi agad nakapagsalita. Maya-maya pa ay sinabi niya na kay Xiao Chen na ang mabangis na hayop na pumasok sa cultivation base ay masyadong malakas. Sandali, aabisuhan ko ang kapitan namin. Agad naman na umalis ang gwardya upang tawagin ang kanyang kapitan. Habang si Xiao Chen naman ay nagtataka. Subalit nang maunawaan ni Xiao Chen ito ay bahagya siyang nagkaroon ng ideya. Ilang sandali pa ay lumabas na ang kapitan na isang babae. Ang kanyang pangalan ay si Bai Feng at isang anak ng Panginoon ng Tianyu City, at kapitan ng Beast Fighters Guard. Nasabi pa nga niya na ito ay isang mahusay at tinutulungan ako ng Diyos. Nang makalapit si Bai Feng ay agad itong nagbigay ng galang kay Xiao Chen. At sabay niyang sinabi na brother, pakiusap sumama ka sa akin. Hindi naman na nagdalawang isip si Xiao Chen at agad itong sumama sa kapitan na si Bai Feng. Nang makapasok sila sa loob ay sinabi ni Kapitan Bai Feng na isang halimaw na nasa antas ng God level, ang galing talaga Brother Xian at ang dami mo talagang matutulungan. Sa mga sinabi ni Kapitan Bai Feng ay bahagyang napapaisip si Xiao Chen dito. Nagpakilala naman si Kapitan Bai Feng na sabi pa nga niya na magpapakilala muna ako si Bai Feng, ang anak ng Panginoon ng Tianyu City, at ang kapitan ng Beast Fight Guard. Sa totoo lang kay Brother Xian, pagkatapos ng oras, ang ating Beast Fighter stage ay magsisimula ng Peak Showdown. Sa orihinal, pinakamahusay kami sa mga Beast Fighters na nabighani ng mga Diyos, nakikipaglaban sa mga hayop ng kabilang pamilya, ngunit ngayon ko lang natanggap ang balita na ang kamangha-manghang hayop nimo ay talagang isang mabilis na gumagalaw na Ice Wolf. At ang mga mabangis na hayop sa ating mga Beast Fighter ay mas mababa sa kanya, anuman ang grado o cultivation base. Sa makatuwid, umaasa akong itong kapatid na si Xian, ay maaaring ipahiram sa atin ang lobo na may 3 mata sa labanan ng hayop upang manalo sa laban na ito, kahit gaano kalakas ang pamilyang Lightning Ice Wolf nila, siguradong hindi ito ang kalaban ng 3 mata na lobo. Bahagya namang nena si Xiao Chen nang marinig niya ang pangalan ng pamilyang muna, sabi pa nga niya na ang pamilyang muna naman. Bahagya namang napatingin si Kapitan Bai Feng at mukhang kilala pala ni Xiao Chen ang pamilyang mo.
Tinanong naman ni Xiao Chen kay Kapitan Baifeng na kung gayon ay ano ang kanyang mapapala dito. Naintindihan naman ni Kapitan Baifeng ang ibig sabihin ni Xiao Chen. Kaya naman sinabi niya na sa totoo lang, sanay na talaga itong pamilyang mo sa pangingibabaw. Brother Xiao, basta pinahiram mo kami ng 3 mata na lobo, papabor sa'yo ang pamilya kong Bai. Natuwa naman si Xiao Chen sa mga sinabi ni Baifeng na sa isip-isip pa nga niya na ang babaeng ito ay isang straightforward na karakter. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen habang tinuturo si Black na hindi ito imposible. Sinabi naman ni Black nang may nangangalit na ekspresyon kay Xiao Chen na hindi pa ako nakapagpasya dito subalit sa kanyang mga sinabi ay sinabihan lamang siya ni Xiao Chen na manahimik ka. Galit na galit naman si Black sa ginagawa ni Xiao Chen sa kanya na parabang ginagawa lang siyang hayop nito. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen kay Baifeng na maaari kong ipahiram si Blackie sa iyo. Nang marinig ni Baifeng ang sinabi ni Xiao Chen ay agad siyang nagpasalamat kay Xiao Chen. At sabay niyang sinabi na basta manalo tayo sa kompetisyong ito, lahat ng pabuya ay mapupunta sa nakababatang kapatid, tsaka malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa inyo. At hindi lang iyon, personal kong binabayaran ka ng isa pang 500 pas ang demonyong alipin, ano sa palagay mo ito? Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ko kailangan ang Cat Demon Slave, dahil ito ay walang silbi sa akin. Habang si Black naman ay umiiyak na parang sanggol na lobo. Nagtaka naman si Baifeng sa sinabi ni Xiao Chen at malaking tanong sa kanya na kung bakit ayaw ni Xiao Chen ng Demon Cat. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ko kailangan ng pas ang demonyong alipin, sa halip, kailangan mong bigyan ako ng impormasyon. Sa sinabi ni Xiao Chen ay walang ideya si Baifeng sa gusto ni Xiao Chen na impormasyon. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen na hindi ito seryoso, gusto ko ng impormasyon tungkol sa lahat ng mga ugat ng Spirit Stone sa paligid ng tiyanyo nitong lungsod. Napabuntong hininga naman si Baifeng at sabay niyang sinabi na nag-aalala ako kung anong uri ng impormasyon ang itatanong mo subalit lumalabas na naging ganito lang pala. Ito ay hindi problema para sa akin. Nang matapos ang kasunduan ni Xiao Chen at Baifeng ay sinabi ni Xiao Chen kay Black na magtrabaho ng maayos, subalit halos mag-apoy si Black sa galit niya kay Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ka nito hahayaang magtrabaho ng walang kabuluhan, kalahati ng mga ugat ng Spirit Stone ay para sa iyo upang kainin mo ito. Nang marinig ni Black ang Spirit Stone ay bigla na lang itong nag-iba ang ekspresyon na kaninang galit na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na isa ka't alagang matalino Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na totoo ito at isa itong pangako. Kaya naman dahil dito ay nabuhayan si Black at nagpalabas pa ito ng kanyang aura sa kanyang 3 mata sa noo. Naikinagulat naman ni Baifeng dahil kanina lang ay para itong lantang gulay na galit na galit. Agad naman na sinabi ni Black na terror na at agad siyang bumaba. At naglakad ng nag-uumapo ang lakas sa katawan. At hindi lang iyon dahil nagpakita pa nga ito ng kanyang mga muscle, na ikinatuwa naman ni Baifeng na sabi pa nga niya na ito talaga ang 3 mata na lobo, at ang aking beast fighter ay mananalo na. Natuwa naman si Xiao Chen sa ipinapakitang gilas ni Black. Makalipas ang ilang oras at dito nga sa Beasts Fighting Ring ay makikita ang marami ng mga tao dito. At makikita din dito si Mufeng kasama ang kanyang alagang hayop. Nasabi pa nga ni Mufeng sa kanyang alagang hayop na mamaya ay ipauubaya ko na ang lahat sa iyo. Agad naman na nagpalabas ng aura ang Lightning Ice Wolf at makikita ang enerhiyang malamig na lumalabas dito. Sinabi naman ni Mufeng sa isa sa mga pamilyang Beast Fighters na kayong mga Beast Fighter bakit hindi pa sila dumarating. Sinabi naman nito na parating na ito at maghintay na lamang ng sandali. Maya-maya pa ay may nagsalita na parating na sabi pa nga nito na bakit naman nagmamadali nandito naman na kami. Ilang sandali pa ay lumabas na nga sina Baifeng at Black. At nang makita ito ni Mufeng ay nasabi na lang niya na ito ay isang three-eyed wolf. At malaking tanong sa kanya na kung saan nila ito nakuha. At mukhang mali din ang impormasyon na kanilang nasagap sa balita. Agad naman na nagsigawan ng mga tao nang makita nila na dumating na ang pamilyang Bai. At mukhang magsisimula na ang laban. Habang naglalakad si Black ay makikitang naglalabas ito ng kanyang aura. Kaya naman bahagyang natakot ang Lightning Ice Wolf nang makita niya si Black at makikitang nanginginig ito sa takot. At sa kanyang takot ay napaatras ito na ikinagulat naman ni Mufeng. Kaya naman agad niya itong sinabihan na sabi pa nga niya na bakit ka natatakot dyan.
Sa isip-isip naman ni Mufang na ano ba naman ang balitang magpapadala ng Bone Gorilla ang mga Beast Fighter, paano ba naman ito ay isang lobo na may 3 mata? Kaya naman agad siyang naglabas ng elixir na sabi pa nga niya na gayon paman. Na kahit may 3 mata kang lobo siguradong hindi kakalaban ng kidlat kong lobo. Sinabi naman ni Baifeng kay Black na ipapaubaya ko na ito sayo. Agad naman na sumang-ayon si Black dito. Kaya naman agad siyang naglakad papunta sa gitna. At nagpalabas ng kanyang aura sa pamamagitan ng kanyang pag-ungol. At dahil dito ay nagulat ang mga manunood sa kanilang naramdaman na enerhiyang nagmula kay Black. Bahagya naman na pang-isi si Mufang at sabay niyang sinabi na sa hindi inaasahang pagkakataon, ikaw pa din ang Three-Eyed Cultivation Wolves, ngunit ang mananalo sa kompetisyong ito ay dapat ang aming pamilyang mo. Sinabi naman ni Baifeng na hintayin natin mamaya at tignan kung sino ang mananalo. Maya-maya pa ay nagkaroon ng kakaibang hangin sa loob ng entablado. Napabuntong hininga naman si Black na sabi pa nga niya na ako ba't alaga ay isang kasangkapan lamang na lobo. Maya-maya pa ay naghanda ang dalawa at nagpalabas ito ng kani-kanilang aura. Naghanda naman na ang Lightning Ice Wolf ng kanyang gagawing atake, at gumawa siya ng matulis na yellow. At nang matapos itong maghanda ay agad niya na itong pinakawalan patungo kay Black. Nakalmado lang naman itong inaanti ni Black. Nang makalapit ng bahagya ang atake ng Lightning Ice Wolf ay agad na binuka ni Black ang kanyang bunganga. At binasag ng walang kahirap-hirap ang ginawang atake ng Lightning Ice Wolf. Agad naman na tumalan ang Lightning Ice Wolf patungo kay Black. At nang makalapit ay naghanda ito ng kanyang gagawing atake subalit binigyan lamang siya ni Black ng isang ngiti. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Hinayaan ni Black na kumagat ang Lightning Ice Wolf at makikitang napangiti si Black at pinatigas niya ang kanyang kanang bahagi na kung saan kasalukuyang kinakagat ito ng Lightning Ice Wolf. Maya-maya pa ay halos maiyak na lang ang Lightning Ice Wolf dahil sa tigas ng balat ng katawan ni Black at makikitang naubos ang ngipin nito. At pinagtawanan lamang siya ni Black dito. Mabilis na umatras ang Lightning Ice Wolf dala-dala ang sakit ng kanyang natamong pinsala sa kanyang bunganga. Makikita natin na umiiyak ito habang tumutulo ang dugo sa kanyang bunganga. Napahanga naman ang mga manunood sa nangyari at tigas ng katawan ni Black. Nasabi pa nga ng iba na ang Three-Eyed Wolf na ito ay nakakatakot. Ang pamilyang mo ay magsisimula ng magdusa. Agad naman na ipinag-utos ni Mufang sa kanyang hayop na patayin na ito ng mabilis. Sa sinabi ng kanyang amo ay agad siyang nagpalabas ng kanyang gagawing atake at makikitang 3 matutulis na yelo na ang kanyang ginawa. Sinabi naman ni Black na ayoko nang maglaro ng ganito kailanman at tatapusin ko na ito ng mabilis. Agad naman na pinakawala na ng Lightning Ice Wolf ang kanyang atake at kalmado naman itong inaanti ni Black. Nagulat naman ang Lightning Ice Wolf nang biglang mawala si Black sa kanyang kinatatayuan. Kaya naman agad niya itong hinanap kung saan ito nagpunta subalit hindi niya ito makita. Ilang sandali pa ay lumitaw na lamang ito sa kanyang likuran at makikitang lumaki ito ng sobra. Agad niyang sinakmal ang Lightning Ice Wolf na parang isang langgam at wala namang nagawa ang Lightning Ice Wolf dito. Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong nalunok ni Black nang walang kahirap-hirap. Nang makita ito ni Mufang ay nasabi na lang niya na paano ito nangyari. Habang si Baifeng naman ay makikitang tuwang-tuwa ito na sabi pa nga niya na mahusay Blackie. Maya-maya pa ay lumapit na si Black kay Baifeng na parang walang nangyari. Habang si Mufang ay nagluluksa sa kanyang pagkatalo. Pinuri naman ni Baifeng si Black habang hinihimas niya ito. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Baifeng kay Mufang na ikaw, sa antas na ito. Sa tingin ko hindi ka na dapat pumunta sa Beast Fighter stage, baka humingi ka pa ng gulo. Galit naman si Mufang sa sinabi ni Baifeng na sabi pa nga niya na ikaw. Ikaw ay walang awa, umalis nang naghihimutok ang hangal na si Mufang. Sinabihan naman siya ni Baifeng na isa kang basura. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali sa VIP room ng Beast Fighter stage ay pumasok na si Baifeng na may daladalang kahon habang si Xiao Chen naman at Black ay makikitang naghihintay ito. Sinabi naman ni Baifeng kay Xiao Chen na Brother Xiao, nandito na ang gantimpala sa laban ng hayop.
Agad naman na tinignan ito ni Xiao Chen at nang makita niya ito ay nakita niyang ito ay isang halaman na may mataas na kalidad. Agad niya din itong binigay kay Black at makikitang tuwang-tuwa si Black dahil makakatulong ito para sa kanyang cultivation. Tuwang-tuwa naman si Black habang tinatamasa niya ang kanyang natanggap na gantimpala. Habang si Baifeng naman ay bakas sa kanyang mukha na parang walang halaga kay Xiao Chen ang gantimpala at ipinakain lamang niya ito kay Black. Nasabi pa nga niya na si Brother Xiao ay talagang tapat. Sinabi naman ni Xiao Chen na tungkol naman sa impormasyon na aking tinatanong. Agad naman na sinabi ni Baifeng na Brother Xiao, dito, ang impormasyong iyon ay nasa mapa na ito, ng lahat ng kalapit na mga ugat ng spirit malapit sa bayang ito. Agad naman na binuksan ni Xiao Chen ang inabot ni Baifeng na mapa. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Celoso Gaming, Gilbert Mendoza, Gilbert Vallejo, Arjan from Aluginsan, Harold Lopez, shoutout sa mga taga Davao City. At hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.